Rosalie po, ay, co-host na siya? Ay, sorry po. Good afternoon po, Prof. Hannah. Pwede daw po ba maging co-host po yung isa naming member? Kasi para po sa activity later. Thank you po. I-drop ko to sa comment yung ano. Ayun. Thank you po. Peers like group such as intake and perception needs. Kinakatasin intellectual factors like hunger, energy levels, time of day, Hello, everybody. Good afternoon. Can you hear me well? Alright, sorry, kakarating ko lang galing sa kabilang school. Kakarating ko lang sa PNU. Nasa PNU ako right now. Yung iba sa inyo parang nasa PNU din kasi parang magkakasama yung iba. Oh, okay.
So, sana malakas ang internet ninyo. So, good afternoon and thank you very much for attending our class today. I appreciate your time. And siguro while Group A is ano ba to, loosening up, no? Para hindi sila masyadong kabahan, pero parang ready sila. Sumasayaw si Chelsea, parang ready naman tang mga to. Grabe naman yan. Okay. Three things that I want to announce. No, first, I'd like to tell you that as per our calendar, there's no additional asynchronous task for this week, just the ebook development. Okay, so meaning, bakit yun yung ginagawa ko? Meaning, ayoko kasi makarinig na pagdating ng ebook presentation, ma'am, hindi po namin nagawa, ma'am, hindi po namin na ganito. No? Wala tayong excuse kasi for the past few weeks, wala naman kayong ibang asynchronous, no? So yeah, pangalawa, makikita nyo sa LMS yung submission bin for the evaluation sheet ng first presenter. Nakapost na yun today. Tomorrow, scheduled na po for posting yung evaluation naman for the second presenter. So, hindi naman week yung deadline niya. O again, check the calendar kung kailan ang deadline ng ating FX. Pag may concern naman, just reach out to Ethan or to Chelsea para mapag-usapan natin. Ano ba yung pangatlo ko? Pangatlo, I haven't heard, I guess, from the other groups for check-in, no? So, ang sistema natin ay binigyan ko kayo ng possible dates. So, i-reach out niyo ako, no? Kasi 5 section kayo. I cannot reach out to all of you to meet you on that proposed date. So, you reach out to me and tell me kung available ba kayo ng ganitong schedule para ma-check ko rin kung available ako ng ganitong schedule. So, hindi naman required, ulit-ulitin ko, hindi required check-in. I just like you to know and to feel that we have a space for consultation and it's like an open time, parang computer siya. Open time ito. So, hayaan natin na buksan lang natin yung oras natin, yung available schedule natin para makapag-usap tayo kung may concern ang grupo. Okay. Sino ba itong nagtataas ng kamay kanina, Press? Go ahead. Hello, ma'am. Good afternoon po. So, gumawa po kasi kami ng schedule. And by week 6, next week po, is expected na tapos na po yung first draft ng chapters 1 to 3 ng Psychology of Learners. And ano na rin po siya, na-check na rin po siya. So, ang plano ko po sana kasi is magpa-consult. Di ba, pwede po kami magpa-consult sa inyo after po nung first draft. So, sa week 7 po, ang kaso po face-to-face po siya. So, possible po ba na? Yung presentation ninyo, hold on. I'm trying to check if I understood you, Press. Kailan yung week 6? Next week, ba? 16 to 18. 16 to 18, oo. Tapos ang presentation naman, kailan mo balak mag-consult sa akin? Week 7? February 23 to 28. Okay. E di dun sa on-site, walang problema. After the class or earlier. Sige po. Salamat po, Prof. Okay, thank you. Alright, sige. I'm giving the floor now to Group A. Palakpakan naman natin sila para hindi sila kunyari kabahan. Andito lang ako sa background. Go ahead. So, good afternoon, everyone. We are the Group A, and today we're going to present to you the 4 stages of cognitive development according to John Piaget. So, bago tayo mag-proceed sa ating actual discussion, meron kaming hinandang mga video na I think makaka-relate ang marami sa inyo. Yes! So, next slide po. So, sino relate dyan? Tataas ng kamay mga relate, ha? Okay, unang video. Emiliano. So,
So, ayan, sino-sino relate dyan? Yung mga pinagtitripan ng bata, yung mga pinapaiyak ng bata, yung mga binibigyan ng nakakatakot ng mga laruan. Kaya kapag nakita nila ulit, ano naman nila? Hindi, matatakot na sila. Oo, yun yung mga anak na, yun yung mga anak natin dun sa nakaraang presentation ng, 'di ba, ng Freud, yes. So, sinong isa na pwede mag-share ng experiences nila nung bata sila na, kunwari, binibigyan kayo ng laruan, tapos tinatakot kayo sa laruan na yun, tapos biglang, pag nakita niyo ulit yung laruan na yun, natatakot na kayo kasi nga, tinakot kayo nung una. Sino pwede mag-share? Taas kamay. Yes, Iza. Hello po, rinig po ako. Yes, loud and clear. Okay po. Nung bata po ako, binilhan po ako ng super laking, ng life-size doll ng mother ko. Tapos, tinatakot nila ako na haunted daw yun. So, grabe. Wala na, ever since pinuputol ko na yung ulo ng mga Barbie, tapos ginugupitan ko sila ng buhok. Hello, takot ako. Thank you for sharing, Peach. Gusto natin na alamin yung iba pang experience ng iba is dako na tayo sa ating second video para mas maging makabuluhan ng ating explanation. So, second video, please. Pangit ka! Pangit ka din! Mabaho ka! Mabaho ka din! Pangit nanay mo! Pangit din nanay mo! Nakaka-offend, no? Parang, ano kasalanan ko sa anak ko? So, guys, sino naman sa inyo yung naka-experience ng ganito? Yung at early age, mga 3 years, 3 years old kayo, nakikipag-away na kayo sa daanan, akala nyo kayong sigay, kayong mga pulis ng daanan. Sino yung mga, feeling ko si Jiro eh. Feeling ko si Teacher Jiro, ganito siya eh. Taga-out naman yung Teach Martin. Yes, Teacher Jiro, pwede mo i-share yung experience? Ako na naman, basta bardagulat, ako yung hili nyo no? Ano sa akin, siguro experience ko dyan, yung, alam niyo yung flip top, sa Eskinita. Yung tatay mo, suot mo green. Sa tatay mo, kamukha ni Mr. Bean. Basta ganun. Grabe! Anak ni Looney pala si Mac Zero. Napakalakas ng bitay, baba pa lang. Kaya pala pumipitik-pitik pa rin ngayon. So, thank you, Teach Zero. Next video naman po. Alam mo, hindi masakit yung pinagpasasabi mo sa akin? Napatay gutom ako? Bakit? Di ba yung masakit? Eh, ikaw nga, inuulit mo yung kalapati. Sabi na tara, di ba na kung huli natin yung kalapati, kuhain natin. O siya yun sa pagsa... Ayan naman. So, sino naman nakaranas sa inyo na yung mga gantong edad natin, yung mga ages, yung mga gantong edad natin, is nakipag-away tayo. Kasi, parang nakakaramdam na tayo, na-offend na ako. Bakit mo sinasabihan kung umuulam ako ng kalapati? Sino yung mga naka-experience sa mga gantong scenario sa buhay nila? Sino relate dyan? Yan, si Teacher Jan, feeling ko talaga siya yung nakakulay yellow. Yes, Teacher Janry. Ano ba, hindi ako pala patol sa batang lalaki kasi takot akong masapak. Pero kapag batang babae, ay palag ako dyan, verbalan kami. Tas minsan pa nagsasabunutan talaga kami. Like square bate, ganon. Grabe, ganun nga, data na, feeling ko, layo. Ganun ka siguro sa akin ng bata ko, Teach. Takot ako, ganun. Thank you, Teach Janry. For the next one naman, Okay. Ang mamatay ng dahil sa'yo, Jesseline? Ang mamatay ng dahil sa'yo, ma'am. Ibig sabihin po nito ay kabayanihan ng mga Pilipino na isinakripiso ang kanilang buhay para sa kalayaan ng ating bansang Pilipinas. Huwag lang tayo puro salita. Dapat ipinapakita din natin sa ating ginagawa ang pagsakripiso ng buhay natin.
narinig akong ganun sa 128. Sino kaya? Feeling ko Destiny member siya. Kilala niyo ba siya? Kilala niyo ba kung sino siya? Pwede bang i-share ng ating Destiny kung ano yung experience niya sa ganitong klase na scenario? Destiny Dave, Ah. nandiyan ka po ba? Hello po. Ah, unang-una sa lahat, wala po ako sa mood ngayon ha, so charot. Anyway, well, pagdating naman sa, sorry if hindi ko po maano yung expectations niyo na maging legal po, may sakit kasi ako, so, pero pagdating naman sa pag-oral, hindi naman po ako ganun ka parang over naman sa OA na para bang sobrang Tagalog niya, like parang hindi, parang ako naman normal lang if ever na mag-oral ako, pero hindi naman like parang sobrang galit-galit na. Pero gusto ko rin siya if ever na ganon. Pero iba kasi, siguro sa amin before sa province, kasi nga Bisaya kami, di ba? So parang, if you're a Bisaya, parang malakas yung, paano mo bibigkasin yung mga words, parang pagalit siya if ever. Pero ngayon kasi, I'm more on the, demure side, like, sweet-sweet lang po. Thank you po. May media training na. Thank you. May media training na si Teacher Dave. So thank you Destiny Dave and thank you sa lahat na nag-participate sa ating icebreaker. So before we formally start our discussion, gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi ito isang formal discussion. Our discussion for today ay nilagyan namin ng konting twist para naman medyo mag-joy ang ating nerves while nakikinig. So I hope ma-enjoy nyo at matuto kayo at makapag-break down notes kayo para makasagot kayo sa mga proceeding na ating mga questions. Thank you so much guys and next slide please. Iyak! Nakakakilig! Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Year 128. Ibang drama pag galing kay Mama. Dear 128. Hello sa iyo, Mommy Shera Madre. Ako pala si Miri. 27 years old, house mom. Mula Malabon City. Graduate ako ng nursing, pero pinili na lamang manatili sa bahay para matutukan ko ang pagpapalaki sa aking anak. My husband and I are in a very healthy relationship. Maayos ang work-life balance ng asawa ko dahil gusto niya tiyaking maayos naming mapapalaki ang aming anak. But my child, I don't really understand kung bakit ang hirap niyang disiplinahin. Kahit pakiusapan, kausapin ng mahinahon, pagalitan, sigawan, o di kaya ay paluin, ganun pa rin. Hindi pa rin siya marunong makinig. Sobrang lala niya rin mag-tantrums. He just wouldn't listen. Minsan, naiisip ko if may special needs ba ang anak ko. So, we consulted a doctor. Pero negative naman. So, I just couldn't understand bakit siya ganon. Pagkukulang ko ba yun? Ako ba yung may mali bilang isang ina? I don't understand. One day, nagkita kami ng mga kumari ko para magkamustahan at magchismisan syempre. Napasarap ang kwentuhan namin at nadapo sa usaping mga anak. Well, maiba ako ha. Kamusta naman ang pagiging mommy? Stressful ba mga super mom? In my case, dahil super cute ng 1-year-old baby ko, napapawi talaga lahat ng pagod pag nakikita ko nang tumatawa at nakikipaglaro yung anak ko. Siguro namamanghala ako na parang may muscle memory siya. Kasi kahit tingin nakikita yung laman ng chupon, lagi niyang sinasabi na dede daw siya ganun, na parang alam niya na yun yung laman ng chupon. In my case naman, mas responsable na yung anak ko, unlike before na ang hirap niyang paliwanagan. Makulit pa din kahit 9 years old na, pero kaya naman niya mapagsabihan at nakikinig kahit pa paano, awa ng Diyos. Ako, di ko alam kung malulungkot ba ako o matutuwa kasi unti-unti nang nagmamature yung anak ko. Parang kailan lang, kalga ko pa siya.
Ngayon, aba ayaw magpayakap in public. He's turning 18 na kasi. I can't help but to reminisce about the moments, gano'n, because he's turning into a adult na. But all, alam ko naman at alam niya na he will always be my baby. Forever. How about you, dear me? Kumusta ang baby boy mo? It's okay naman, Mars. Dear 128, kahit sabihin ko pong okay lang, ay alam ko sa loob-loob ko na hindi talaga okay. Medyo nai-insecure na rin po ako dahil iniisip ko na baka anak ko lang po ang ganito at kamalian ko yon bilang isang ina. So, ayun mga kamami. Kasama natin ang 4 na psychologist dito sa ating tabi para ikonsulta yung karanasan ni Miri at kung paano nga ba nangyayari ang cognitive development sa isang bata. So, unahin na natin si Doc Ann para ipakilala sa atin ang teoryang nakapaloob dito at ang unang stage sa cognitive development. Hello Doc Ann, magandang umaga sa iyo. So, good afternoon mga mommy and daddies or soon-to-be. So, bago tayo tumako sa first stage ng cognitive development, magkaroon muna tayo ng short introduction kung ano nga ba ang cognitive development theory ni John Piaget. So, ito ay tumutukoy kung paano natututo mag-isip, umunawa at mag-solve ng problems ang isang bata habang siya ay lumalaki. In simple terms, it is about how children think and learn as they grow. Ayon niya kay John Piaget, ang pag-iisip ng bata ay hindi pareho sa pag-iisip ng matanda. Children are not just small adults. Habang tumatanda ang bata, nagbabago ang paraan niya ng pag-intindi sa mundo. Naniniwala din si Piaget na ang mga bata ay active learners. Ibig sabihin, hindi lang sila basta tumatanggap ng information. They explore, observe, ask questions, and learn from their own experiences. And according to this theory, ang isang bata ay dumadaan sa 4 na cognitive development. Each stage has its own way of thinking and understanding. Habang lumilipat ang bata sa bawat stage, mas nagiging advanced yung pag-iisip niya. So let's talk about the proponent of this theory. So, si John Piaget, isang Swiss psychologist na ipinanganak noong August 9, 1896. So, he is known as one of the most influential psychologists in the field of child development. So, siya rin ang binansagang father of child psychology. Si Piaget, pinag-aralan niya kung paano natututo ang mga bata sa pamamagitan ng observations at experiments. He carefully observed children and noticed that their thinking changes depending on their age. Dahil dito, binuo niya ang cognitive development theory para maipaliwanag kung paano nade-develop ang isang bata from infancy hanggang adolescence. He then concluded that there are 4 major stages of cognitive development. So malaki ang naging kontribusyon ni Piaget sa education and psychology dahil ginagamit pa rin ang kanyang theory up until today to help teachers understand how to teach children effectively. So ngayon, nabako naman tayo sa stage 1 ng teorya ni Piaget, which is ang tinatawag din na sensory motor stage. So according kay Cherry on 2026, in this stage, the child learns through sensory experiences and motor responses or movements. As kids interact with their environment, they continually make new discoveries about how the world works. So, meron ding mga major characteristics and developmental changes sa stage na to. Next slide po, please. So, una, natututo raw ang sanggol gamit ang kanilang senses and body movements tulad ng paghawa, pagsubo, pagtingin, pakikinig at paggalaw. Next naman, learning happens through direct interaction with the environment and learning is based on repetition, experience, and action. So for example, kapag ang baby ay umiiyak at binigyan natin ng pacifier, mapapansin natin na tumitigil siya sa pag-iyak, right?
Through repeated experience, natututo yung baby na kapag may pacifier, siya ay kumakalma. So in the baby's simple thinking, nagkakaroon siya ng connection or thinking na yung pacifier ay nagbibring sa kanya ng comfort. This shows that in the sensory motor stage, learning happens through senses and action. Hindi pa gumagamit ng logical thinking ang sanggol tulad ng matatanda. Pero, they learn through repetition, experience, and interaction with objects around them. So, meron ding konsepto ng object permanence sa stage na ito. Next slide po, please. Okay, so ano nga ba ang object permanence? It is the ability to understand that objects and people still exist even when they cannot be seen, heard, or touched. So it means that it is the understanding that objects still exist even when they are out of sight. So early in the stage, babies do not yet have object permanence. At around 8 to 12 months, object permanence begins to develop clearly. So sa simula ng sensory motor stage, ang baby wala pa silang concept nun. So kapag may laruan at biglang nawala sa paningin niya, isipin lang ng sanggol na nawala yung laruan. Para sa kanila, out of sight, out of mind. Pero habang tumatagal at nagkakaroon siya ng experiences, unti-unti niyang natututunan na ang isang bagay ay hindi nawawala, kundi maaaring nakatago lang. Dito na rin nagsisimula ang development ng memory at understanding. So kapag ang baby ay nasanay na sa pacifier at bigla itong tinanggal, kaya naman nahulog, sa una maaaring hindi niya pansinin yun. Pero habang tumatagal at lumalaki siya, around 8 to 12 months, nade-develop na ang object permanence. Hanapin niya ang pacifier, iiyak siya, o kaya naman titingin sa paligid. Bakit? Kasi sa isip niya, alam niya na nandito pa rin yung pacifier, hindi lang visible. So nagkakaroon na ng simple memory at expectation ng baby. So here she starts to understand that objects and people continue to exist even when they are not present in front of them. Mahalaga ang object permanence kasi dahil ito ang foundation ng memory, attachment sa parents, and understanding ng surroundings. So kapag mapapansin natin na kapag umalis yung magulang, umiiyak yung baby. Bakit? Kasi naintindihan niya na may taong maalis at bumabalik. This shows na nade-develop na ang kanyang thinking. Sa madaling salita, ang object permanence ay isang major milestone sa sensory motor stage. Dito nagsisimula ang mas malalim na pag-unawa ng bata sa mundo. So yun lamang po. Maraming salamat. Magbabalik ang Dear 128 matapos ang ilang sandali. Yan, magandang hapon sa atin lahat. Ako nga pala si Dani, ang iyong host for today. Ayan, buhay pa ba ang ating mga listeners? Yan, para malaman natin dahil buwan ng pagmamahal ngayon, patingin nga ng heart react kung ang mga listeners ba ay may natutunan sa ating first stage. Yan, heart. Yan. Yung mukhang naulan ng heart reacts ngayon, punong-puno ng pagmamahal ang 128. Dahil dyan, magkakaroon tayo ng tanungan kung talaga bang nakinig ang bawat isa. Ayan, magkakaroon tayo ng randomizer. Yan, sino nga bang mabubunot, no? Yan, pwede ba natin tawagin si Teacher Pat? Nandyan po ba si Teacher Pat? Ay, mukhang wala. Nandiyan ba siya? Ayan, mukhang wala si Teacher Pat. Hanap tayo ng iba. Dali. Ayan, si Teacher Angelica na lang, no? Nandyan po ba si Teacher Angelica? Hello po. Hi po. Ayan, ano po bang nararamdaman niyo ngayon? Okay naman po. Ayan, dahil okay ka, may tatanong kami sa'yo. Ayan, easy round lang naman muna. So, ang tanong namin sa'yo ay, sino ang proponent natin for today at ano ang kanyang theory? Ayan, I repeat, sino ang proponent natin for today at ano ang kanyang theory?
So, ang proponent po natin ngayon si Jean Piaget, and one of his theory po is yung mga stages po, which is first is yung sensory motor, and yung major characteristics niya is yung mga infants po ay naglo-learn through their senses and body movements. Yun po. Ayan, thank you, Teacher Angelica. No? So, ang proponent natin for today ay si Jean Piaget at ang pinakatawag sa theory niya ay cognitive development theory. So, ayan, dahil dyan, Teach Angelica, may Hanabishi appliances ka raw po. Yan, joke lang ha, wala kasi tayong budget, teacher, kaya may reward ka naman pagbalik natin sa pamantasan. So, ayun, tawagin natin ang susunod na magdi-discuss ng susunod na stage sa cognitive development theory. Nagbabalik ang Dear 128. Ibang drama, paggaling kay Mama. Ngayon mga kamami, tutungo na tayo sa ating ikalawa at ikatlong tagapagsalita. Hello po Doc Joy at Doc Pang. Ano-ano naman po ang nangyayari sa mga sumunod na stage sa cognitive development? Yes, hello po sa lahat ng ating makikinig. At muli po ako po si Doc Joy, no? At ang sunod po nating stage ay ang pre-operational stage, kung saan nabibilang ang mga batang 2 hanggang 7 taong gulang. So, dahil nga sa word na pre-operational, ibig sabihin, bago yung operational o cognitive operations, which is ibig sabihin po nito ay hindi pa sila gumagamit ng logic o lohika sa pag-iisip nila. Para sa kanila, very concrete lang yung mga ideas. So, kung ano ang nakita nila, kumbaga, yun na yun. So, hindi pa sila nakaka-absorb masyado ng mga abstract ideas, no, sa stage na to. At ang mga characteristics naman ng mga bata sa stage na ito ay mga sumusunod sa next slide. Una sa lahat, ang symbolic thought at semantic function. So, ano bang ibig sabihin nito? Sa stage na ito, na-recognize na nila yung mga symbols ay may katumbas na kahulugan. Na ang mga symbols ay nagre-represent sa something or someone else. So, sa stage na ito, doon na sila nakaka-develop ng kanilang language. For example, nakikita nila yung mga words. Alam na nila na ito ay may kahulugan. For example, sinabing yung word na milk. Kaya na nila ito ma-relate sa food nila. Parang ganun. And, na-associate na rin nila ang mga objects. Kunyari, meron silang toy na baby. Or kaya Barbie, let's say Barbie. Alam na rin nila na nagre-represent yung toy nila sa real person. Or kunyari, toy baby nila. Alam nila na it represents a real baby. Naintindihan po ba yon? And okay, ang second naman po ay egocentrism. So this means that the children think that everyone thinks the same way as them. Kaya nga yung kanina na sa example natin, sabi, pangit ka rin. So ayaw nila na may kumukontra sa kanila kasi kung ano yung way nila mag-isip, dapat sa tingin nila, ganun na yung lahat. So nakafocus sila sa sariling pananaw nila. And next naman ay animism, which is they think that inanimate objects or yung mga bagay na walang buhay ay merong lifelike quantities. Kunyari yung toys nila, kunyari yung toy doll nila, iniisip nila na nakakaramdam din ito, or they feel, they move, etc. Next naman ay centration, which is in our next slide po. Centration or lack of decentering. So, when we say centration, nagsisenter sila sa isang aspect ng situation. Hindi nila nakakonsider yung other aspects. So, for example, may nakita silang donut na kulay green. And favorite color nila, kunyari, ay green. So, nakafocus na sila na green yung donut. So, pipilitin nila, gusto nila mabili yung donut na yan. Regardless kung since hindi naman nila alam kung masarap ba yung donut, basta nakafocus sila na gusto nila yung green na donut. Ganun yan. So, another example is sa toys nila.
Siguro meron silang kalaro na may monster truck and gusto nila magka-monster truck din. Kukunin nila yon regardless kung ano yung mararamdaman ng kalaro nila. So that is also another aspect of egocentrism, or another example pala. Next is lack of conservation. Difficulty understanding that properties of an object may remain the same even when their appearance changes. So ang example natin dyan ay dalawang water bottle. Yung isa, mas matangkad. So iisipin nila, mas malaki yon. And meron isa pang bottle na medyo mas maliit pero mas wide. So dahil para sa kanila, parang mas malaki yung tall bottle. Iisipin nila, mas maraming laman yon kesa dun sa smaller bottle. Even though, exact or equal quantity lang sila. So, nahihirapan pa ang mga bata sa stage na ito na maintindihan yan. And next one is lack of reversibility, or yung nahirapan din sila na maintindihan na pag may ginawa kang action, ay pwede mo rin ito i-reverse. Kunyari, meron silang, nagpe-play sila ng clay or play-doh. So, pag finorm mo to into a ball, and then niroll mo to into a parang rope, hindi nila agad mag-grasp na pwede mo ito uli i-form into a ball, which is ni-reverse mo yung action na yon. And lastly is lack of ability of classification. So they find it hard to group objects into categories. So since more on concrete sila, nakikita lang nila yung object sa parang sa mga characteristics nito, kunyari shape, color, ganun. So for example, red rose. Makikita nila, red to. So pag i-classify nila, they will join it with other red objects. And hindi agad nila ma-identify na it is part of a larger group, which is flowers. Yan. Okay, so sa ating color, no, it is important to understand that iba ang cognitive development ng bata pag siya ay 0 to 2 years old, kagaya ng last stage, and also ngayon na pre-operational stage siya, 2 to 7 years. Kaya, mahalaga na sa pagtuturo sa mga batang nandito sa stage na to o ang pre-operational stage, ay maturuan sila ng maayos na pakikipaglaro, pakikisalamuha sa kanyang mga kaedad, para paunti-unti ay ma-overcome na nila ang egocentrism. At para hindi na nila madala ang hindi ka nais-nais na ugali pag sila ay umabot na sa susunod na stage. At dapat gabayan din natin sila kahit sa paglalaro para lumawak ang pagkakaintindi nila sa mga objects and how they work. Mainam din na gumamit ng storytelling at mga simbolo, visual aids sa pagtuturo sa kanila, maging ikaw po ay magulang o guro. Dahil they think and learn best with visual aids and symbols at this stage. At muli, ako po si Doc Joy. Salamat po sa pakikinig. So, ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Nandiyan pa po ba tayo? Heart react nga po kung nandiyan pa ang lahat. Okay, ang dami nating mga puso, ano? So, congrats dahil nakarating na kayo sa concrete operational stage ng ating cognitive development. So, ano nga ba ang concrete operational stage? The concrete operational stage from Piaget theory of cognitive development occurs between ages 7 and 11. During this period, children develop logical thinking skills and related to concrete physical objects and situations, but they still find abstract or hypothetical thinking challenging. So in this case nga, kayang-kaya na ng 7 to 11 years old na mag-isip ng mas maayos, na kung saan nakakabuo na rin siya ng self-awareness, ng kanyang social awareness, at kung ano-ano man yung mga nangyayari sa kanyang paligid, at kaya nga na rin magresolba ng mga mabababaw na problema, ano. So dito ay mas naiintindihan na ng bata yung mga bagay-bagay sa kanyang paligid, lalong-lalo na kung ito ay kanya nahahawakan o nakikita. Next slide, please. So dito naman, how can we tell if a child has reached the concrete operational stage? So dito naman, meron tayong 6 characteristics
kung paano natin ma-identify kung na-reach niya na nga ba yung concrete operational stage. So una, meron tayong reversibility. So kung makikita nyo sa mga characteristics na ito, the opposite of the pre-operational stage. So dito naman, meron tayong reversibility. So this stage is an understanding of reversibility or awareness that action can be reversed. So isa sa pinakamagandang example natin nito ay pouring juice back into the pitcher. So para sa mga bata na sa ganitong stage, kapag nag-perform sila ng reversibility, maintindihan na nila na kapag, kunwari, naglagay sila ng juice sa baso nila, then napuno yun. So kung napuno yun, ay napuno, so babalik nga yung ibang amount para naman hindi umapaw yung juice na yon. So baliktad. So naiintindihan niya na kaya niya pa palang ibalik yung ginawa niya before. So sa number 2 tayo, decentering. So sa decentering, they consider multiple aspects of a situation simultaneously rather than just one. So dito naman, kung sa earlier stage ay mas nagpo-focus lang sila sa isang bagay. So kung ano yung mas gusto nila, ano yung mas nakakapagpagaan ng loob nila, or ano yung favorite nila, doon lang sila. Pero dito sa decentering is kino-consider na nila yung mga iba't ibang aspect or perspective na mga bagay-bagay. Ito, isa sa example nito is, kunwari, birthday ng kaibigan mo. Then, yung friend mo, may gift siya. Sabihin natin, ang gift niya ay, sasakyan. So, hindi mo iisipin na, sasakyan na lang din ireregalo ko sa friend ko. Pero instead, ang may isip mo, baka ayaw niya naman ng sasakyan kasi meron na siya noon reregaluhan na siya ng sasakyan. So, baka meron pang ibang gusto yung friend ko na ibang gift. So, ang gagawin ko, syempre, ibang gift yung ibibigay ko sa friend ko. So, dun sa perspective na yon, mas nalalaman mo na hindi lang iisa or hindi ka lang nagpo-focus doon sa mga nakikita mo. Kung hindi, ay nagtatry ka din na mag-isip ng iba pang bagay na pwede mong gawin or pwede mong piliin sa ganong example. So, isa pa dito is yung example na, kunwari, merong 2 lollipop. Yung palagi mong kinakain is chocolate lang yung flavor. Pero meron pang flavor which is yung strawberry. So, sa isip-isip mo, pwede mo pa namang piliin din yung strawberry kasi gusto mo matry Gusto mo mag-try ng iba pang flavors instead na puro doon ka lang mag-i-stick sa chocolate. Something like that. So, sa third natin is we have conservation. The recognized quantity stays the same despite changes in appearance. So, dito naman, sa reversibility, gaya ng sabi natin, kapag napuno yung glass, is kaya pa nilang ibalik yun para maging sakto lang yung amount. Pero dito sa conservation, nare-recognize na nila na kahit pa mag-iba-iba yung glass or mag-iba-iba yung lalagyanan, kung iisang baso ng juice lang ang inilagay mo, kahit pa mahaba yun or malaki na lagyanan, same amount lang din yung makukuha mo. So naiintindihan na nila yung ganong bagay na kahit pa mag-change tayo ng shape ng glass, kung isang baso lang talaga yung ginamit mo or pinur mo sa lalagyanan na yun, ayun lang din yung makukuha mong amount. So, ganoon po. Okay? So, next po tayo. Dito tayo sa pang-apat, which is yung classification. They can group items logically by multiple features. So, dito naman is mas nagiging parang organized po, no? Hindi dahil meron silang OCD or whatsoever, pero ang dapat po nating alamin kung nasa stage na po ba sila na kanilang cognitive development. So dito naman, kaya na nilang mag-group yung mga by colors, kaya na nilang mag-group yung mga laruan nila by sizes kasi yung mga bata sa ganitong stage minsan ay gusto ko magkakaparehas sila ng kulay. Gusto ko magkakaparehas sila ng size, ganito, ganyan. So hindi po yung masasabi natin agad na may OCD po sila. Kung hindi, baka ito ay na-reach na nila yung concrete operational stage po, So, panglima, we have seriation. So, they easily arrange object in logical order according to size, weight, or length. So, gaya po na sabi ko, hindi po
agad-agad na masasabi na kapag ganoon po ang ginagawa nila, nag-a-arrange sila, nag-organize sila ng mga bagay-bagay, may OCD na po sila. So dito naman, kailangan natin identify talaga kung nasa ang stage na sila ng development po, ano. So, for example, na-identify na ng bata kung alin ang mas mahaba at mas maikli o ano ang mas mabigat sa hindi. So, kaya na nilang pagsamasamahin ito kung ano-ano yung mga magkakapareho ng size, ng weight, or ng length. So, for example, na dito sa pag-identify, meron tayo isang lapis na bago. Then, meron tayo isang lapis naman na gamit na. So, syempre, ang malalaman niya, ay, ito, mas mahaba to, ibig sabihin bago pa ito. Kasi makikita niya din yung appearance makikita niya din na itsura na bago pa talaga and mas mahaba pa siya. Kasi syempre kapag yung lapis ginamit mo na, iiksi yan ng iiksi kapag paubos na, 'di ba? So yan, last tayo dito sa sociocentric. So kung sa pre-operational ay egocentric sila o mas focus sila sa sarili lang nila, dito naman mas nagkakaroon na sila ng kanilang social awareness or tinatawag natin pagiging sociocentric nila. They are concerned or centered on one's own social group. So dito naman, kung earlier stage nga ay more on egocentric and mas nababawasan na dito, yung sa stage ito, mas nababawasan na yung pagiging egocentric nila. So kids at this point are like aware that other people have unique perspectives, but they might not able to guess exactly how or what the other person is experiencing. So to summarize all of that, during this stage, they become more aware of themselves and their environment and are able to solve simple problems better. And they develop abilities such as understanding that action can be reversed, that quantities remain the same, and even when appearances change, that objects can be sorted or arranged in different ways. So they also start to move away from being self-centered and learn to recognize that other people have their own thoughts and perspective. So ayun lamang po. I hope marami po kayo natutunan sa stage na ito. Maraming salamat. Ako po ulit si Doc Pam, ang inyong psychologist sa Cognitive Development Theory. Babalik ang Dear 128 matapos ang ilang sandali. Magandang araw ulit sa inyo lahat. Nandito na naman ang Pambansang Radyong Kaalaman ng Sangka-Estudyantehan ang ating aalamin. Boses ng masa tayo tumindi. Ayan, dahil may natapos na naman tayong dalawang stage, no? Which is ang pre-operational stage at ang operational stage. Refresh muna tayo mga teachers. Isang haha-react naman dyan kung may natutunan tayo sa dalawang stage. Ay, parang halo, no? Parang yung iba malungkot, yung iba, ayun, nakikinig daw sila. So, ayan. Dahil dyan, magtatanong na naman tayo ng panibago kung may natutunan nga ba ang bawat isa. So, ayan. Take it away, randomizer. Ayan, Teacher Joe, no? Nandiyan po ba si Teacher Joe? Kita ko sa camera ko makuha. Nandiyan po ba si Teacher Joe? Ayan, kaya po ba mag-open mic? Ganun po ba? Sige. Ayan. Hanap pa muna ba tayo isa? So, hanap na lang tayo ng isa pa, no? Para makapag-open mic. Ayan, Teacher Shara. Ayan. Ang ating PSMA Psych 128. Nandyan po ba si Teacher Shara? Tao po. Nandyan po ba si Teacher Shara? Literal na psychologist siya. Parang wala ata si Teacher Shara. Isa pa. Mabagal daw po niya si Teacher Shara. Ayan si Jandri. Kaya po ba mag-open mic? Hello. Ayun. Ayan. So, ito ang iyong katanungan, Teacher Jandy, no?
magbigay ng key characteristics sa pre-operational stage o sa concrete operational stage at ano ang ganap nito sa development. Ayan. Ano yung what dito sa development? Sorry. Magbigay ng key characteristics sa pre-operational stage o sa concrete operational stage at ano ang ganap ito sa development ng isang bata. Okay, sige. Unahin ko muna yung pre-operational stage. Kahit ilan naman, no? Yes po. And kahit isa lang sa dalawa. Okay, sige. Siguro lack of reversibility sa pre-operational, tapos yung reversibility naman hindi, iba na lang pala. Lack of ability of classification sa pre-operational. Tapos, ayun nga, kasi di ba dito is hindi pa conscious yung bata kung paano mag-group into multiple categories. Nagugulan siya kung saan niya lalagay, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nakafocus lang siya dun sa simple attributes ng bagay, such as colors, katulad ng example ni Teach Noreen, na yung flower na rose is nilagay lang sa red kasi kulay red siya. Pero sa concrete operational stage is parang nagkakaroon na tayo ng multiple kino-consider na natin yung multiple aspects or attributes ng isang bagay. And tawag doon, ina-arrange pa nga natin siya logically. Ayun, depende sa size, weight, length na sinabi sa serration. Tapos ayun, and sa classification naman is na-arrange natin siya logically using its multiple features. So ayun po. Ayun, thank you Teacher Jaddy. Napakalaman ng iyong kasagutan. So, pagdating ng ating face-to-face, no, magkakaroon ka ng premyo dahil nakikinig ka sa grupo namin. So, ayan, balik na tayo sa ating discussion. Dear 128. Dear 128, ibang drama pag galing kay Mama. Hello ulit mga kamami! We are now on our last stage of cognitive development. To further teach us about this important and crucial stage, we have Doc Zaf with us. Hello Docky! Kindly share your knowledge with us mga kamami. So, hello mga kamamis. So, nasa last stage na tayo ng cognitive development. Sabi nga ni John Piaget that habang tumatanda ang bata, nagbabago rin ang paraan ng kanilang pag-iisip. Hindi lang sila nadadagdagan ng kaalaman, kundi nag-iiba talaga ang quality ng kanilang pag-iisip. So, yun na nga, nasa last stage na tayo, the formal operational stage. So, itong stage na to, nagsastart siya sa around age 11 to 12 years old at nagpapatuloy hanggang adulthood. So sa stage na ito, hindi na limitado ang pag-iisip ng isang tao sa mga bagay na nakikita o nahahawakan lang. Sa formal operational stage, ang isang tao ay kaya na mag-isip ng abstract, meaning kaya na niyang intindihin ang ideas na hindi konkretong bagay, unlike those sa previous stages. So, nag-engage na sila sa hypothetical deductive reasoning or yung pag-iisip ng what-if scenarios at pag-test ng ideas gamit ang logic. So, gumagamit ng deductive logic kung saan mula sa general idea ay nakakagawa siya ng specific conclusions. At kaya na rin mag-isip tungkol sa moral, philosophical, ethical, at social issues. Halimbawa, imbes na puro tungkol lang sa actual objects, ang adolescents ay kayang na mag-isip tungkol sa mga concept tulad ng freedom, justice, o equality. Mami, sa tingin ko, dito pumapasok yung pagiging opinionated ng teenagers kasi mas malalim na yung way ng pag-iisip nila. Kaya mahirap ng turuan o pagsabihan ang mga taong nasa stage na to kasi may sarili na silang opinion. So, ayan na nga. They can think about moral issues, plan future goals, and solve problems mentally. Ito na yung nagagawa ng mga tao sa stage na to, which is ages 11 to 12 hanggang adulthood.
Pero important note mga kamamis, may mga research findings na nagsasabing hindi lahat ng tao ay fully nakakaabot sa formal operational stage. Depende pa rin ito sa education, environment, at culture. So, may mga critics din na nagsasabi na ang model ni Piaget ay medyo oversimplified dahil sa totoong buhay, mas gradual at mas iba-iba ang development thinking ng mga tao. Ayun, kaya malalim na at ng pagkatuto ng bawat isa. So, to conclude the formal operation, joke lang, wait lang. Formal operational stage, dito na de-develop ang logical, abstract, at hypothetical thinking. Pero kahit ito ang last stage, pinapakita ng research na may pagkakaiba pa rin kung paano at kailan na de-develop ang mga kakayahan ng bawat tao. Heart React is sa tingin nyo, nasa stage na kayo na ito. Like, nasa stage na kayo na kaya nyo mag-isip na for your own opinion, ganon, about freedom, social issues, ganon. Okay, next. Magbabalik ng Dear 128 matapos ang ilang sandali. Ayan, nandito na tayo sa last stage, no? Isang heart react nga, no, mga teachers, kung nadadigest pa ba na maayos yung lesson. Yan, dahil nasa last stage na tayo, no, yung formal operational stage. Dahil dyan, pipili na naman tayo ng listener na masasagot sa ating katanungan. So, ayan. Sino ba yun? Ayan, si Teach Abby, no? Nandyan ka ba, Teach Abby? Hello po. Hi po. Kaya pa ba today? Kaya naman po, wala namang choice. Tama ka dyan. Dahil wala kang choice, ito ang katanungan mo. Bakit kaya may mga magulang na nahihirapan disiplinahin ang anak sa formal operational stage? I repeat, bakit kaya may mga magulang na nahihirapan na disiplinahin ang anak sa formal operational stage? Okay po, thank you. Kagaya po ng sabi ni Doc Zal, formal operational stage in which yung children has already have their own opinions po, and so they're able to think they're all able to do abstract thinking, hypothetical thinking, in which hindi na po nakokontrol ng magulang. And so ayun po, meron na po silang sariling thinking, and kagaya ko po, nung nasa age 11 to 12 years old na po ako, I do have my own thinking, and I make my own decision na po, and hindi na po papakalaman yun ng parents ko kahit sabihin pa po nila sa akin na mali yan. And so ayun lang po. Ayan, thank you, Teacher Abby, no? So, kaya siguro mahirap disiplinahin yung mga anak na sa formal operational stage kasi nga may mga sarili ng pag-iisip ang bawat isa dahil mature na sila sa kanilang pag-iisip. So, ayun, no? Napawaw tayo ni Teacher Abby, no? Dahil dyan, may premyo si Teacher Abby pag natin sa face-to-face. So, yan, tinatawagan natin ulit si Dr. Zach para mag-discuss ng ating conclusion. So, in conclusion, yung strengths and weaknesses nga naman ng theory ni John T. J. So, importante pa rin yung theory ni Piaget because it explains how thinking develops step by step as children grow. It also emphasizes active learning, meaning students learn better by doing, exploring, and thinking on their own. So, malaking tulong ito sa mga teachers kasi mas naiintindihan nila hindi pare-pareho ang pag-iisip ng mga bata sa bawat edad. Dahil dito, na-impluwensyahan ang student-centered at discovery-based teaching method. Pero may weakness pa rin ang theory na to. May limitations. Hindi lahat ng bata ay umaabot sa stages sa parehong edad. Kasi nga nakadepende pa rin ito sa kanilang environment, culture, at as a person. May mga pagkakataon din na na-underestimate ang abilities ng younger children at hindi masyadong nabibigyang pansin ang epekto ng culture, language, at social interaction.
So ano nga ba ang connection ng theory na to sa education dito sa Pilipinas? So relevant pa rin ang theory ni Piaget hanggang ngayon, especially sa K-12 curriculum. Ang K-12 curriculum sa Pilipinas ay nakatuon sa developmental appropriateness. Ibig sabihin, hindi basta-basta tinuturo ang lessons. Inaayon nito kung ano ang kaya ng intindihin ng estudyante sa edad niya. So, kaya nga, paunti-unti yung hirap ng subject habang tumataas ang grade level. Kasi sinusunod nito ang cognitive development ng learners. Sa mga classroom sa Pilipinas, ang teaching strategies ay na-encourage ng active learning at critical thinking. Hindi lang puro memorize, pinapaisip ang mga estudyante, pinapa-analyze, pinapa-explain kung bakit at paano. At syempre, ang lessons ay designed ayon sa edad at cognitive level ng mga estudyante. Hindi mo pwedeng ituro agad ang complex abstract concept sa batang hindi pa ready. Diba nakaka-stress yung ganon? So, it promotes learner-centered instruction. Ibig sabihin, ay malagay ito sa pagde-develop ng logical, abstract, and independent thinking ng mga students. So, para sa students talaga yung theory na to, para may adjust kung paano ba gagawa ng lesson plan o paano ituturo ng teacher based sa kanilang level. So, ayun lang po. Yun yung theory ni Jean Piaget. Thank you so much, listeners. So, ayun. I hope our discussion for today ay nakatulong sa problema ng ating ka-mommy na si Miri. At sa lahat ng mommy na nakikinig sa atin ngayon, tandaan natin na development is a process at ang tungkulin natin bilang magulang ay gabayan at sumuporta sa ating mga anak sa kanilang pagdaan sa prosesong ito. At dito nagtatapos ang ating episode for today. Sa mga nais magpadala ng liham, sumulat lang sa Dear128 at storiessuggestions.com. Maaari ding magpadala ng message sa aming FB page. Muli, ako si Inay Shera Madre at ito ang Dear128. Ibang drama paggaling kay Mama. So, ayan. Dahil natapos na natin ang theory ni Jean Piaget na cognitive development theory, i-assess naman natin kung ang buong klase po ay nakikinig. Dahil dadako naman tayo sa ating segment na Color Q&A. Dahil ang assessment na to ay isang overall assessment ng ating tinakay. Ang instructions ay hahatiin natin ang klase sa 4 na grupo, 4 na breakout rooms, at i-assess ang bawat natutunan gamit ang mga tanong na ito. Para sa mga group 1 and 2, ang katanungan nyo ay ang next slide po. Yan. Para sa group 1 and 2, ang katanungan para sa inyo ay ang aside from those that had been mentioned, what do you think are the significance of still applying and considering Piaget's theory in the current education system? And para naman sa group 3 and 4, if you were to create a memorandum or legislate an education law that uses Piaget's cognitive theory as a theoretical framework, what would it be and why? Pagkatapos ng 5 minutes, babalik sa main room at tatawag ng representative kada grupo para makapagbigay ng kanilang reflection. And handa na ba tayo mga listeners? Heart react nga dyan kung handa na tayo. Yung ulitin po natin, ang group 1 and 2 ay ang question number 1 at ang group 3 and 4 ang question number 2. Yan, handa na po. Yeah. So yun, magkita-kita na lang po tayo sa ating mga breakout rooms for 5 minutes at babalik po tayo dito sa main room natin.
Ayan na. Pakat. 4 tayo. Number 2 question. Pwede Someone ask for help. Yun yun. Ano gagawin natin, guys? Hello, nandito po yung question sa chat box. Thank you. Hi, di bali ano lang, ganito lang yung gagawin nyo. Hindi nyo need ng ano, ng... Wait, sorry.
Sige, si Martin na lang. Bakit ako? Hindi nga ako nabunot dun sa ano eh. Hindi ako guys, ayoko. Sige, ako na lang. Basta wag kayo mag-expect ng ano. It's okay. Go, kaya mo yan. Ayan. So, welcome back, teachers, no? Welcome back sa ating main meet. So, I hope nakapag-usap-usap kayo and nakabuo kayo ng reflection dito sa mga question na to and nakahugot kayo ng knowledge dun sa na-discuss natin kanina. So, huwag kayo masyado mag-panic kasi parang ano lang siya, collaborative na na pag-share na reflection o natutunan nyo. O mga naiisip na ideas, such that. So, unahin na siguro natin yung wait lang, magbabato-bato kami ni Raymond para mag-decide kung anong question yung mauuna. Isa lang. Okay, so mauuna ang group 1 kasi andun si Raymond. So guys, sino ang representative ng group 1? Wala akong representative. Hello? Sino po ang representative ng group 1? Share lang po ng insights regarding sa napag-usapan nyo or ano yung mga naisip nyo. Hindi daw nakapili. Hindi nakapili? So, siguro kaya na siguro ng kahit isa lang sa inyo. Randomizer. Wala na po tayong oras eh. Teacher mo nito na. Bilisan mo. Ikaw na. Sige ako na nga. Hello po. Ayan. So, ang tanong po kasi sa amin is, aside from those that had been mentioned, what do you think are the significance of still applying and considering Piaget's theory in the current education system? So actually, nahirapan kami mag-isip ng iba pang significance ito kasi ang naiisip namin talaga is yung curriculum change, nasabi na siya kanina. So, yung siguro pinaka naisip na lang namin is yung parent and teacher conferences. Mas kailangan paigtingin. Kumbaga, for example po, yung sa pre-operational stage, yung 2 to 7 years old, wherein yung bata is sobrang bata niya pa talaga.
Like wala pa siyang logical ability, more on symbolic thoughts lang meron siya and semantic function. Si teacher outside of school, kapag wala na sa vicinity ng school or wala na ang mga bata sa classroom, si teacher mag-a-ask na siya ng assistance para sa parent para naman mas ma-develop kahit sa bahay yung cognitive development ng isang bata para kahit wala sa school yung bata na-develop at mas nagiging better yung kanyang development, yung cognitive development. So, ayan. Thank you, Teacher Raymond. Bigyan naman natin ng palakpakan si Teacher Raymond. Yes. Yes, may dadagdag po ba kayo? Teach Bigisman, Teach Ethan. Yes. So, dagdag ko lang, no, kasi may sinagot din sa amin. So, di ba may sinasabing problem daw yung theory ni Piaget na hindi nga daw, may mga students daw na hindi sa tama or same ng development with the others. So, may nagsabi kasi na matutulungan, si Marco nagsabi nito ha, credit sa'yo Marco. So, sinabi niya na makaka-help pa rin yung theory ni Piaget, significance pa rin siya sa pagka-classify kung paano natin i-approach yung bata. Since hindi nga daw same ng development, yung characteristics na yon frequently na pinapakita of that age group. So, magandang basis pa rin itong cognitive development theory ni Piaget. Tapos, naisip ko rin, sa akin naman to, is that, di ba, for example, dun sa may concrete operational is nade-develop na yung critical thinking skills nila ages 7 to 11, so around elementary yun, di ba? So naisip ko significant siya kasi parang hindi naman na-mention, di ba? Like yung sa curriculum nila mas paigtingin yung topic around reversibility, ganon, yung social centrism. So ayun lang, thank you. So, ayan. Salamat po, Teach Ethan. And credits din daw po kay Teacher Marco. Shout out sa'yo, Teacher Marco. Salamat sa idea mo. So, thank you for that. Next po ay Group 2. Sino pong pwede magsalita? One speaker from Group 2 po. Yes, Teacher Iza. Sino po? Teacher Iza and Teacher Marifel. Sino po? Yes. Teacher Marifel po. Hello, rinig po ba ako? Okay, parang nasabi naman na po ng grupo niyo mga sagot. Pero ito po yung sa grupo namin. Sa panahon po kasi ngayon, parang maraming mga teacher or mga guro yung nahihirapan magturo dahil nga magkakaiba yung level ng pag-unawa and kakayahan ng mga students sa loob ng isang classroom. So, hindi dapat, or parang ang role ng teachers, hindi dapat nila minamadali yung pagkatuto ng bata. Dapat hindi sila magtaka na kung bakit may mga batang hirap sa ganitong concept, hirap maintindihan yung ganito, kasi maaaring hindi pa naaayon sa development stage ng learner yung isang concept eh. And kaya dito, napapasok yung theory ni John Piaget. Dito na magiging mahalaga yung theory niya dahil pinapakita nito na yung pagkatuto ng isang bata is nakaayon sa cognitive development niya. May mga batang mas natututo sa concrete na halimbawa kasi sa abstract na idea, ganyan. Sa pamamagitan nito, mas naiintindihan ng teacher kung bakit hindi agad naiintindihan ng bata yung isang concept. And natutulungan silang mag-adjust ng teaching strategy nila. Sa ganitong paraan, mas nagiging effective and mas nagiging patient silang magturo. Yun lang po. Yan, very valuable insight po from Group 2. Thank you, Teacher Marifel. Now, for the second question, yung memorandum or law, education law, na maaari niyong ma-suggest na ginagamit yung cognitive development ni Piaget as theoretical framework. Can we call Group 3 po? Salamat po. Ayun po, good afternoon. Ito po, seryoso na po ako. And sa group 3 naman po, with the suggestions of Teacher Anna, Teacher Marjorie, and Teacher Ash, and of course, sa group, and si Kamami for suggesting something, we decided po to
implement a law that we called, as per Teacher Marjorie's suggestion, the Cognitive Centered Education Act, wherein ayan um yung workload sa mga bata, of course, is centered din sa kung yung skills na meron sila and yung grade level na nandun sila. And another one is yung kung paano sila turuan. As Teacher Anna suggested earlier, ayan, example, children, yung mga nasa kinder is mabilis sila ma-board. So, parang iaayon no, ni teacher yung cognitive ability sila and yung age nila as children. So kung paano sila tuturuan and kung saang environment, kung anong klaseng environment sila mapapiligiran. And ayun din is lastly is yung maiko-connect na rin naman siya sa existing law na meron tayo ngayon, which is yung retention policy na students should not ang tawag dito, hindi sila pwedeng makapunta sa next grade level if they are not yet equipped with the proper knowledge and skills that they should acquire sa previous grade level nila. So, ayun lang po yung napag-decide namin. And ayan, kung meron na tayong student-centered, this is cognitive-centered, where, ayun nga, wherein mas aim nung education na i-base sa cognitive skills and abilities ng students yung education na meron sila. Ayun po, thank you. Ayun, thank you po sa ating kamami na si Iza. Maraming salamat po, Group 3. And last but not the least, Group 4 representative po. Salamat. Good afternoon po. So yung sa amin is similar po kala Iza, which is i-align yung development stage or development level na meron yung isang bata sa way of teaching ng teacher. So yung law na to is i-require niya yung teachers na i-match yung lessons and yung activities sa kung anong stage na ba nandun yung bata. So nire-recognize na niya na yung mga children is merong different way kung paano natututo and mayroon silang purpose nito is to ensure na tinuturuan sila wag sila turuan ng mga concept na hindi pa sila ready maintindihan. Like for example, 'di ba yung mga bata is more on laro lang sila and hands-on activities. Samantalang yung mga older students naman is nakaka-handle na sila ng mas abstract na critical thinking. So, ano pa ba? So, sa ganitong paraan is mas naiintindihan ng students yung lesson and mas nagiging enjoyable yung learning process since aligned nga siya sa kung ano ba yung gusto nila and kung saan sila comfortable na paraan para matuto. Yun lang po. Thank you. Ayun, so maraming salamat po sa ating, di na po siya promo, Teacher Marga. Maraming salamat po, Group 4. And salamat po sa lahat na nag-participate sa ating discussion for today. Again, maraming salamat po kasi nag-participate kayo even though medyo sobrang interactive ng ating discussion for today. So I hope we always think or consider na learning and development is and will always be a process. Again, I am Chelsea and your Group A, thank you for listening for today. Thank you. Okay, thank you very much. Sandali lang, lilipat lang ako ng device. Ha? Ayan. Ano ba ito? Salamat po mga kamami. Alright. Okay, ang mga kamami. Ano ba yung mga kamami, ka-destiny? Ang dami-dami ninyong terms. Alright, so congratulations group second presenter. Thank you very much for bringing us to a radio like presentation. No? What I like about this presentation is they were able to ask you, why do you think this theory actually is important? No? And I hope that we look at it
not as another theory na naman, another theorist na naman, or another parang stereotyping na ganito yan kasi sabi niya Piaget ganito, no? So I like us to look at it in a perspective where where we see our students and maybe even ourselves as students, including me because I'm also a student. No? We see ourselves as we see ourselves and our students and how they learn, how we can teach them, diba? So, yung stages ng pre-op, concrete, formal, these are stages that could be actually observed, especially if you have youngsters at home, di ba? Kapag meron ka, hindi super young, pero kapag meron ka around that age range, no? So at least we get to understand how our brain works. If you've learned from your, naka-theories of learning din ba kayo this term or last term? May theories of learning ba kayo this term or last? Ano yung auto? Sorry, dalawang tanong ko. This term po. This term. Okay. Meron po. Okay, so this term, ay, ang saya. Sorry, maingay kasi office ako ng FGP. Ayan, so this term yung theories of learning ninyo. No? Oo nga, si Sir Rafi pala. Kayo pala yun. So you will learn from, maybe you've already discussed, no, during the EOL na how our brain works in terms of learning, in terms of memory. Very interesting yung part na yun, no? And that's how actually our brain works, how it connects your previous knowledge using your sensory organs and everything else, no? And I believe marami kayong sinabi ng debate activity niyo that are actually related to what cognitive development, especially itong nature kayo, no? And then naman nature, kung nature kayo. Okay, so I'm not gonna add anything from their presentation kasi that's a lot of information and I think they were able to cover all the concepts that are important for that period. So unless you have clarifications, questions, mga what if questions, meron ba? Sasagutin nila ha? Hindi ko sasagutin. Anong hindi, Chelsea? Kayo sasagot ng tanong, syempre. Kayo presenter. Wala na daw to silang question na. So sabi ni Chelsea, dahil sila ang presenter, wala na daw kayong tanong. Oh, siya na ang decide for everybody. But I guess, yeah, kasi how the presentation went was not just concepts and concepts, di ba? Concepts, and then there were processing questions, there were scenarios, no? So the theory was easily understood. All right, so ibig sabihin maagang 30 minutes early mag-leave ng klase ang 1 to 8. Okay. Pero syempre matitira ang second presenter for the debrief. All right, sige. Everybody, if you don't have any questions,